feel na you're part of Inday Name? Sobrang saya namin and feel blessed na may work kami. And then, naalala ko 2 years ago, nagkukwentuhan lang kami ni Direk Cesar sa office niya na parang gusto niya mag-shoot ng movie about mga sundalo, about kidnapping, sa mga terrorism. And then, eto na, parang ang bilis ng panahon. Eto na, nagawa na namin, tapos na namin pelikula. And feel blessed na maging part ako ng Inday Name. And yun nga, sabi ko nga na parang 2 years ago lang, nasa office ako ni Direk Cesar. And then, nagpipitch kami ng mga pwedeng gawin naming try na movie kasi gusto niya mag-shoot ng movies about terrorism, about kidnapping, about sa church, sa mga sundalo. And then, eto na. Finally, di ba, natapos na namin and excited kami mapanood ng mga tao yung ginawa ng pelikula, yung Inday Name. Na-challenge ko ba sa role mo? Para sa akin hindi kasi yung role ko dito, ako si Sergeant Bacala. Ako yung nagligtas kay Father Well, which is na ginampanan ni McCoy. And kami naman ni Jerome kasi gumawa kami ng teleserye dati about mga soldiers eh. So, ayun, madali na lang sa amin. Tapos, reservist pa kami. So, ayun, napakadali lang. Kamusta naman katrabaho this time? Si Father Well, si McCoy. Si McCoy, first time ko siya, actually, second sa movie, first time ko siya maka-work. Kamusta siya? Pero matagal na kasi kami magkaibigan ni McCoy since starting pa lang kami, sabay kami sa shows. So, madali ka work, masaya kabiruan, pero pagdating sa eksena, syempre seryoso na. And mabigat yung mga eksena namin eh. Lalo na yung mga eksena namin, niligtas ko si McCoy. Sobrang bigat na eksena. Buong hapon kami nagsushoot, pagod. Pero andun pa rin yung tawanan para mas madali kasi yung trabaho, lalo sa taping kapag masaya lang. Any dream role pa na gusto mo pang maportray? Dream role? Halos lahat nagawa ko na eh. Siguro superhero na lang. Wala na sa dami ko nang ginawa sa loob ng 13 years ko sa showbiz. Sa dami ko na rin pelikula, teleserye nagawa. Parang lahat na try ko na. Siguro superhero na lang. Wala na akong lahat na try ko na. Try ko nang gumanap na sundalo, pare, special. Lahat na try ko na. So, yun na. Recently, naging big impact din yung What's Wrong with Secretary Kim. Talagang number 1 siya sa view. How does it feel na tinangkilik siya? Ang ganda rin kasi ng project na gawa ng view eh. And yung mga cast, parang swak na swak si Paolo. Kamukha-mukha niya yung lead Korean actor, tapos si Ate Kim pa. So, alam mo yun. Tapos ang gaan ng eksena namin. Tapos yung cast namin, sobrang ganda. Wala akong masasabi. Alam ko naman na habang ginagawa namin yun, parang ni-enjoy talaga namin. So, kung ini-enjoy namin yung work namin, mas gumaganda kasi yung isang project. Kamusta naman sila ko-work? Masaya, at di naubusan ng energy Ate Kim. Alam naman ng lahat dun sa showbiz. Ate Kim, umaga pa lang, yung good morning nun, gising lahat ng tao. Tawanan lang kami, Kuya Pao, seryoso sa work. Pero napakabait, napaka-generous. At wala, na-miss ko sila. Na-miss ko yung cast. Yung cast na yun. One of the best na naka-work ko sa showbiz. In terms of your career, parang gusto mo ba talaga maging character actor o magkaroon ulit ng love team? Or honestly, ayoko na mag-love team eh. Gusto ko lang gusto ko maging Tito Mon Confiado. Alam mo yung kahit anong roles, hindi lang about patwitams, hindi lang pa-cute. So, iba-iba na. Gusto ko magpalit ng muka, palit ng katawan, buhok, kahit anong role. Ako kasi, yung passion ko ngayon is acting talaga eh. So, kahit anong bigay na role sa akin, kahit kaya kong gawin. Hindi naman sa pinagmamayawang, pero bigyan mo ako ng good script, tapos mga kasamang actor na magagaling at mababait, at good director. Gagawa ko yan, kahit anong klaseng role. Nakaka-challenge kasi. Invite everyone. Hello guys, I'm Yves Flores and gusto ko invite na supportahan at manood sa aming pelikula which is Inday Name sa March 5 na po yan. Nationwide. Thank you. Pinanganak ako, protestante, pero nung nakita ko, nag-aaway-away mismo yung aking tatay na lay minister at yung mga pastor at yung iba pang elders tungkol sa interpretation sa Bible, kumalas ako in my mind. Pero sumasama pa rin ako. Anyway, ang paniniwala ko ay sa isang creator na hindi natin talaga kilala pa. Hindi natin naintindihan. Sa dami na nangyayari sa mundo, lalo ngayon, talagang hindi ka maniniwala na ito pa ang Diyos na sinasabi ng
uh, baka makasagasa ako rito ng okay, yung mainstream na pagtuturo ng mga relihiyon. Kasi magtataka ka, bakit pinapabayaan itong ganitong gulo? Bakit itong mababait pinapabayaan maapi, mamatay, abusuhin, i-rape, kung ano-anong ginagawa sa kanila? Bakit itong mga salbahe na alam nating mga korap, nandiyan pa rin? Yun, marami tayong tanong. O kaya, kung bait mo, tapos mangyayari sa pamilya mo, yung mangyayari, halos hindi mo alampasan, financially, emotionally, psychologically. So, magtataka ka, bakit gano'n? Kaya ako, hindi ko kilala pa ang Diyos. Naniniwala may Diyos. Ngayon, ang mga relihiyon ay iba-ibang interpretasyon ng mga grupo. Either, aminin na natin, karamihan dyan, para sa grupo. Merong mga gustong tumulong sa mga kapwa nila, sa mga masa, para mapalapit sa Diyos. Pero ang karamihan po, alam natin, nangyayari ngayon dito lang sa atin, hindi lang sa atin, sa buong mundo, para sa grupo pa rin. Kumbaga, lalalim tayo masyado, baka makasagasa ako. Ang sa akin, yung nangyari sa akin, naoperahan ako, hindi na ako makalakad, baldado ako. Talagang, pinasa Diyos ko na, yung konsepto ko ng Diyos, no? Na nalampasan ko naman. Pero bago yon, noong 2020, parang nagkaroon ako ng problema sa puso na hindi ako pa-doktor dahil sarado ang heart center, nire-renovate ang mga clinics dahil sa COVID-19 daw. So, hindi ako nakapag-konsulta. Tapos, gabi na yon, hirap na hirap ako, masakit ang ulo ko, tapos masikip ang dibdib ko, ang bigat-bigat ng pakiramdam ko, nahihilo ako, konting kilos ko lang, nahihilo ako, hindi ako makalakad ng mga ilang hakbang lang. So, nung gabing yun, sabi ko, pag ako buhay bukas, patagalin mo ang buhay ko. Doon ako nasubukan, yun talagang, siguro kasama na rin yung takbo ng utak mo. Pag naniwala ka, talagang mas maganda ang magiging kalalabasan, kagaya ng nangyari kay Father Gallardo. Sa kanya yata pinangalan tong hall, no? Gallardo Hall. Anyway, yon. Kaya kung ikaw ay naniniwala sa isang hindi nakikitang kapangyarihan, susunod ang utak mo. Papaubayan mo sa kanya lahat eh. Bahala ka na. Kasi wala na akong magawa bilang tao. Bahala ka na. So, nung nasubukan nyo. At ito po, isususog ko lang yung may mga punto de vista na sinabi si Mon na paningin ng ibang grupo. Grupo-grupo po yan. At tama rin yung sinabi ni Direk. Totoo rin po yan dahil mas mas eksperyensyado siya kaysa sa atin. Nakita niya kung ano talaga labanan doon. Ang hindi lang po niya binanggit, ito po ay hindi lang dito sa Pilipinas. Ito po ay may kinalaman pa, direct, sa ibang bansa, may mga tulong-tulong. At sa nakikita natin ngayon, magkakadugtong po lahat yan. Sa nangyayari sa Amerika, sa ginagawa ng China, lahat po yan konektado. Itong nangyari kay Father Gallardo at sa mga kapatid nating Muslim, maliit na kwento ng mga karaniwang mamamayan na nabubuhay sa isang mundong binuo ng mga malalaking tao sa buong mundo. Thank you for Yung that. po ang The Matrix. Okay, ito na po mag-e-end. The Matrix. Thank you, Sir Pano. We had a new idea of what this film is all about from your perspective. Now, I'd like to hear naman po the point from Sir Jerome Ponce, since you also played a role here that is naman from the side of the government. So, medyo lumalim din ako dito sa sagot ni Kuya Ben eh. Pero madami ako natutunan. Mababaw pa yun. Mababaw pa yun. Anyway, what's the question po ulit? O do you mind, okay lang po ba paulit para Yes. Kumbaga, can you share your personal experiences na sa tingin nyo, nasubok ang faith ninyo, and how did you cope with that challenges? Okay, personal. I guess, first time yata may nagtanong sa akin ng very personal, usually about relationships and past and all.
Ito, isi-share ko lang sa inyo. Galing po ako sa San Beda College, Catholic School. Dati po akong sumasama lagi sa pare. Kasama po ako lagi sa kumbento nila. Makakalibre lang po ako ng lunch. Kasi libre po sila lagi sa canteen. Honestly, tinuturo po nila lagi sa amin yung religion. Yun yung ano namin yung pangalan ng Catholic religion subject. Sa totoo lang po, lagi po akong pasaway, makulit, naantok. Pag nasa simbahan po, nagigising na lang ako pag kakain na ng ostya. Natutunan ko po yung faith in a way na sabi nga daw nila, ultimo science faith pa rin ang habol. Yun pa rin ang bagsak. Pero hindi po kasi sa faith ako nagtetest Nakilala ko po yung Diyos dahil gusto ko ng kausap. Tinuro po siya sa akin ng mga tao nasa paligid ko para hindi ka maniwala sa faith. Kung hindi, kausapin mo lang siya. May makakausap ka. Kasi sa huli naman, hindi na lang sarili mong kausap mo, pati ang Diyos. So, yun po. Never ko pang na-test ang faith. Mga ilang beses na rin ako nabangga, total wreck. Pero hindi ko kinwestiyon Sabi ko, baka destined to para sa akin. Kinausap ko na lang siya. Thank you. May bukas pa ako. Mga ganon. Yun po. Thank you for that, Sir Jerome. Okay, so we've done our questions from our friend, Jacob Malanga. Now, let's move forward. Do we have any more questions? Alright, so we have our last media friend to ask our cast